Paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwento ng buong sangkatauhan ay parang isang epic na pelikula? Isang kwento tungkol sa isang kapangyarihan na ibinigay, nawala, at ngayon binabawi muli. Ito yung kwento ng isang nawawalang setro, isang simbolo ng kapangyarihan sa buong mundo. Okay, simulan natin dito. Itong verse na to ang naglalatag ng lahat. Dito pa lang, makikita na natin kung ano ba talaga ang original na plano, yung purpose ng tao, ang mamahala, mag-alaga, maging katiwala ng buong mundo. Yan ang mandato. So, ang pinaka-importante dito, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, hindi para maging mga tiranong sakim, kundi para maging tagapangalaga. Kumbaga, tayo dapat yung salamin ng pag-ibig at kaayusan ng Diyos dito sa lupa. Napakasimpleng tanong, di ba? Pero dito mismo nagsisimula yung buong gulo. Kung ganun pala kaganda yung plano, anong naging problema? Ayan, ngayon tingnan natin kung paano nagsimula ang problema. Paano ba tayo nahulog mula sa posisyon ng kapangyarihan na yun? Alam nyo, hindi ito basta isang simpleng pagkakamali lang eh. Ito ay isang fundamental na pagbabago. Mula sa pagiging tapat na katiwala, naging alipin. Isang napakalaking pagbabago ng katayuan at kalikasan. At boom, eto na, kitang-kita natin dito yung pag-angkin ng umagaw sa pwesto. Dahil binitawan ni Adan yung otoridad, syempre, mayroong handang-handang sumalo nito. Dito, malinaw na malinaw yung resulta. Yung mundo na dapat sana pinapatakbo ng pag-ibig, naging isang magulong lugar, naging isang gubat kung saan yung malakas, kinakain yung mahina. Yung batas ng pag-ibig, pinalitan ng batas ng gubat. So, pinapakita dito yung step-by-step na proseso, yung cause and effect. Isang simpleng kilos ng pagsuway, pero tingnan nyo yung naging resulta. Isang sakuna na nakaapekto sa buong mundo. Isang maling desisyon lang, gumuho ang lahat. Pero, syempre, hindi dyan nagtatapos yung kwento. Dahil kung may problema, mayroon ding solusyon. Para ayusin yung problemang ginawa ng unang Adan, ipinakiwala sa atin ang isang huling Adan. Isang bagong kinatawan na ang tanging misyon ay ang kompletong pagbabalik sa dati. Ito, napakalinaw. Diretso nitong sinasabi kung ano talaga ang misyon. Dumating si Kristo para bawiin yung na-forfeit na otoridad at para pamunuan ang mundo. Yan talaga ang plano mula't mula pa. So para malinaw sa lahat ha, hindi ito hostile takeover. Ito ay ang lehitimong may-ari na binabawi lang kung ano talaga ang sa kanya, para maibalik yung tamang kaayusan sa lahat. Okay, paano nga ba eksaktong nangyari tong pagbabalik ng autoridad? Talakayin natin yung proseso. So ayon sa ating source, hindi lang ito basta legal na pagbabago sa papel. Ito ay isang malalim, personal at panloob na pagbabago na pinapagana mismo ng banal na espiritu. Ito yung pinakamagandang before and after picture para sa sangkatauhan. Isang kompletong 180-degree turn mula sa kung saan tayo bumagsak. Total reversal. Okay, ang ganda ng kwento. Pero ano ngayon ang kinalaman niyan sa atin, sa pang-araw-araw na buhay? Dito na nating ikokonekta ang lahat at ito siguro yung pinaka-importante sa lahat. Tingnan nyo, hindi tayo basta manonood lang sa tabi. Aktibo tayong kasali. Ibinalik sa atin yung original na purpose natin para maging kasama ni Kristo sa pamamahala. May trabaho tayo. At kung titingnan natin yung breakdown ng misyon, makikita natin na lahat yan nagsisimula sa isang bagay, sa pagtanggap ng kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Mula doon, dumadaloy na yung kakayahan nating kumilos sa mundo. At itong kalayaan na to ang pundasyon ng lahat. Pero linawin natin, hindi ito kalayaan na gawin ang kahit anong gusto natin. Ito ay kalayaan mula sa kasalanan para magawa natin yung original na purpose natin. Kaya ito ang tanong na iniiwan sa atin, na ibalik na yung mandato, na ibalik na yung setro sa nararapat na may-ari, at kasama tayo doon. Ang tanong na yon para sa bawat isa sa atin ay, ano ang pamumunuan mo ngayon?